So hello everyone. For today, I will talk about variables and data types. So here, so you can see, makikita nyo, mayroong simple program dito para ma-show ko yung variables and data types. So dito, makikita natin yung stud ID, name, section, grade 1, grade 2, grade 3, total, and other. Ayan yung mga variables. Tapos dito, itong input, ginagamit natin siya to ask the user para may ma-input siya. At then, same with name and section. Ganun din, input lang siya. Which means, gumagamit siya ng, nakadefault siya sa strings. Then, here naman sa grade 1, grade 2, grade 3, naka-float siya. Because, ginagamit natin yung float para ilabas yung decimal or magkaroon ng decimal yung ni-input natin. Tapos dito naman sa total is pinag-add lang natin yung grade 1, grade 2, and grade 3. Then sa ABE is yung total, dinivide natin siya sa 3. So, after nun, kapag naano na natin, like, na-input na natin lahat ng mga pwedeng i-ask, tapos yung mga computations, here naman is yung sa output. Para lumabas yung output, kailangan natin gumamit ng print. Yan. So you can see, ito, wala tong ano, since ano siya, parang text lang siya. Then sa stud ID, as you can see, meron dito, may stud ID, which means ito yung sa kanina, na enter your student ID. Nilagay natin siya dito para i-call out siya. Para lumabas yung student ID na in-input natin kanina. Same with name and sec. Then sa grades naman, meron ditong F, which means is format. Ginagamit natin siya para yung lumabas yung decimal na ini-input natin or pwede siyang tumanggap ng decimals, ganyan. Then, sa average naman, parehas lang din na gumamit siya ng format. Pero, here, makikita nyo, meron siyang .1f nung kino-out natin yung variable. Etong .1f, ibig sabihin yan, umano tayo ng isang decimal. So, para makakita ko sa inyo ganito ka, teka. Ipapakita ko yung output. So, okay. Yan. 88. Yan. Ito yung mga kinall out natin kanina. Mm. Ayan. Ito. Ito yung sa output na inano natin kanina. Yan. Tapos, ito yung may mga, nung nag-input ako ito. Yung ito. Ayan. Tapos yan. Para malaman natin kung tama ba yung output, i-add natin siya. 85.5 plus 90.0 plus 88.5. Ito yung sa total na hiningi natin yung computation. Then, after nyan is i-divide natin siya sa 3. Yan. Ayun lumabas. 88. Which means, tama lang yung output na lumabas. So, yan. Ayun lang yung about sa variables and data types. Ang katandaan nyo lang, yung variables, ginagamit natin siya para i-call out natin after natin nag-input ng mga ano. Sa data types, meron string, integer, float, boolean, at iba't iba. Pero na ginamit lang natin is string and float. So, yeah, ayun na yung summary ng video na to. Thank you. So, hello. I'm here again, and we will talk about salary calculator. So,
So here, meron tayong another simple program para natin yung makompute natin yung salary. Then here is yung name, the salary, num of overtime hours, per hour, gross salary, tax, net salary, salary. Yun yung mga variables natin. Then here, sa name is string lang siya since humingi tayo ng pangalan. Then sa the salary, gumamit tayo ng full or decimal mamaya para lumabas siya as decimal yung input natin. Then here, sa int, since gumamit tayo ng int, since limited lang naman yung numbers na need niya and hindi naman natin need ng decimal. Then, ito, yung per hour, gross salary, ito yung mga computations which is per hour is quantity times number of overtime hours. Then sa gross salary is yung base salary plus per hour. Then sa tax is gross salary times 0.12. Since yun yung natin. Then sa net salary is yung gross salary minus tax. Then sa net salary is kinall out lang natin yung result netong gross salary and minus tax. Yan. Tapos ito, here naman is kinall out lang natin yung or para mapalabas natin yung output. Then, here yung sa print para para malabas yung output. Then ito, employee name, tapos etong kinall out na lang yung variable kanina na hinihingi yung employee name. Then etong sa basic salary is gumamit siya ng format, then naka-upload siya ng 0.2 since 2 decimals ang need. Then, etong number of hours overtime, same lang din sa basic salary as well as the net salary. Hinihingi niya lang yung nakapag lumabas yung output is 2 decimals lang. Tapos, ano net? So, ayan. Next natin is, pakita natin yung mag-enter tayo ng 1. Tapos, salary. Enter employee name. Basic salary is 650. And number of hours, 8. And, so, compute natin is yan. Yung, din. So nga, sabi, so per hour, so number of times per is 1 times 150. Times 8. 1, 2. Yan. Kasi nakita yan. 2. Then, sa net salary is 650. Kailangan mo natin i-compute yung gross salary. 650. 650 plus 1, 2. Yan. 1,850. Tapos, sa gross naman is 1,850 times 0.12. Yan, and 22. Then, gross salary na 1,850. Then, 222. 1,850 minus 222. 1,628. Yan. So, you can see tama naman yung kinumpit niya. Ay, sorry, yun lang yung sa salary calculator.
Thank you. So, hello everyone. Ngayon naman, pag-usapan namin is yung sa online shopping cart. Ito yung simple program natin. Choose na nila natin ng hinihingi is yung ilang free products, then yung quantity niya, then yung unit price niya, each of them. Then, here, yung computation niya, then yung output na magda-display mamaya. Ayan, play natin. Ito yung variables, then ito yung mga data types, which is merong string, int, float, yun. Then, ito yung computation each ng price, per price. Try natin yun. One, then, shopping cart, enter product, one, quantity, two. Then, yung unit price niya is, sabihin natin, 25. Then, pangalawa, yogurt. Then, to rent, sabihin natin, 40. Then, sa product free, ice cream, 20. No naman. Sige, sabi natin yun na lang. Ayan. Yung summary na mga in-order natin na ilan. Try natin i-compute. Yung neto is 25. So, ito. Since each banana is price of 25. Since may in-order natin, 50 siya. Tapos ito, same with yogurt. 40 pesos each. Then, dalawa yung quantity na binili natin. So, 80. Then, natin naman sa ice cream is 25. 25 ng quantity. Then, 25 din yung price niya. Ayan, 625. So, kung natin lahat kung magkano. Plus 625. Ayan, 75. So, yan lang naman about sa variable and data types, salary calculator, and online shopping cart. So, thank you for watching and listening.